Hello, what's up guys? Welcome back to Goodwork Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time I'm gonna talk about Pangil sa Pangil Moth versus Lanceta. Matira mayaman. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Pangil Entertainment. Na-like ko na yung video. Shoutout nga pala kay Moth. Shoutout din pala kay Lanceta at shoutout din pala kay Phoebus at pagpasensyahan nyo na yung una kong reaction. Sabi ng mga tao dun, umiiyak daw ako kasi mga bago lang sila. Hindi nila maintindihan na ganun talaga ako mag-react. Talagang reaction nga kaya kailangan mag-react talaga. Ganun pa man guys, maraming salamat kung bago lang kayo rito sa channel namin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para maabot natin yung ibang tao. Yun, ma-recommend siya sa iba. Ganun pa man, di ko ina-atake yung mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo para sa facts, meaning at message. Sinasabi lang natin kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Hindi siya pananaw, hindi rin siya opinion. Paano lang natin siya sinisura kung bakit kasalita lang ako rito sa camera, tapos naririnig nyo lang ako. At gano'n pa man guys, maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin, nandiyan, nakaantabay, nakaabang at walang sawa na nanonood sa atin. Minsan, kahapon, 3 oras yun, 6 na oras ko yata hinintay kasi after ng 3 hours and 30 minutes, na-render ko pa siya, another 3 hours. After ng 3 hours na render, ipapost ko pa another hour. So, almost 7 hours, guys, yung reaction na yun. At sana na-appreciate nyo yung effort ko. Ganun pa man, guys. Maraming salamat, guys. At gawin natin, guys. Pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer and at the same time, I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Bago tayo mag-start guys, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Huwag niyong kalimutan na tapusin yung video. Ganun pa man guys, let's get to it. Pangil sa Pangil, Moth versus Lanceta. Matira mayaman. Well, alam na natin kung sino panalo kasi pinost na nila to. Ang panalo daw si Lanceta. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na natin sila pwede masuri. Kasi yun yung maganda rito sa reaction video kasi napopost natin. Diba? Sasuri pa natin. Tuloy natin guys. Let's go! Pangil sa Pangil! Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa Pangil. May karakas sa Guys, yung reaction ko, ano pa yun masyado pang hilaw. Dapat pinapanood nyo yun after a week. Yung reaction na ginawa ko kahapon. Mga after a week, tsaka nyo lang ma-appreciate. Ngayon kasi medyo mainit pa, medyo nag-sink in pa yung idea ng issue. Parang, until yung iba sa inyo mag-research, until yung iba sa inyo kapag ma-realize, ma-figure out yung mga issue, tsaka nyo lang siya matatahitay at ma-figure out yung bawat part papunta sa reaction video na yun at kung ba't nasabi ko yung mga bagay na yun. Tuloy natin guys. talastasan. Pangil sa Pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasan kataas-taasan? Congrats, pag-upload ng laban, malaki rin yung chance mo manalo. Pagkat higit pa sa milyon pag kayo si-7-0 ko. Kailangan po natin na ibibigay po ng ahon mahirap para po sa Pupulo po talaga sila sa tao. sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon. Guys, pag mayroong mga nagsasabi na kung saan-saan daw nakakarating yung mga reaction ko, kasi nga reaction siya guys Tandaan nyo guys, reaction to. Hindi siya basta review, reaction. Nagre-react ako sa kung ano pwede ko masabi. At saka sa mga lumang nakasubscribe sa akin, at saka sa mga taong nag-subscribe sa akin since 4 years ago, alam nila napakahaba ako mag-reaction. Nagmumura ako palagi sa video, lagi ako sumisigaw, lagi ako nagagalit. Yung sa mga baguhan na lately lang ako na-discover dahil sa flip top kasi bigla na lang nag-switch biglang nag-switch sa request na puro flip top na, puro PSP na yung mga request. Kaya napunta tayo dito. So hindi ko kasalanan na napunta tayo dito ngayon at na-discover nyo ako. Kaya sa mga bagong salta, sooner or later marirealize nyo na ganito talaga ako mag-react. Akala nyo umiiyak, akala nyo nagwawala. Kasi reaction siya guys Hindi ko mapipigilan nyo. Gusto nyo mag-react ako, nandito ako. Request nyo to So tuloy natin guys. Ahon mahirap. At saka marami talaga akong kwento guys. Sobrang daldal ko. Sooner or later ma-appreciate nyo rin yung kadaldalan ko talaga. Kaya kasi nasabihan ko yung iba Pag manonood kayo sa akin, wag kayo magdadrive. Especially pag umuulan. Make sure ninyo na kumain na kayo. Yung iba, nagre-request na masabaan pa yung video para kahit paano bago sila matulog, merong nakakapag diba? Kasi pag nag-react kasi ako para ako na ipag-usap sa inyo. So, tuloy natin guys. Sorry matagdalan.
At saka hindi ako naasar guys sa mga pang-aasar nyo sa akin sa comment section. Never, kasi malala. Sabihin ko sa inyo mga tawag sa akin ha. Dito sa YouTube, tinatawag nila akong waiter, tinatawag nila akong magikero, supulturero, businessman, ano matawag dito? Marami silang tawag sa akin, bakla, bayot, ganun, mga ganyan. Maraming tawag sa akin guys, I promise you guys. Yeah, parang tawag dito guys, yung parang pera-pera na lang daw guys. Ako never kong inayos yung YouTube ko, hindi ko nga alam kung may kita ako dito. Hindi ko alam guys. Wala akong nakuha ng 5 butas guys kasi upload lang ako ng upload guys. Hindi ko alam kung may threshold ba ako, hindi ko alam. Try natin guys. Hey! Betting, unexpected, betting. Are you feeling lucky? Pangil sa pangil, Davao City, matira mayaman, huling laban ng gabi. Bago tayo magsimula, you know the drill! Tangina na, main event pala si Moto tsaka si Lancet. Maraming salamat sa lahat ng aming mga Kinakabahan ako, sponsors. PSP Gym, Toad Money. Eto na naman guys, kinakabahan ako guys. I promise you guys, once na nag-react kayo, parang ang hirap din magsalita. Mararamdaman nyo. Kasi parang may masasabi kayong hindi maganda. Kaya sinasabi ko palagi guys, pagpasensya nyo na kung may makwento ko, may masabi man ako hindi maganda o masama. Kayo nang bahala magpasensya guys. Habaan nyo na lang yung pasensya nyo at pangunawa nyo guys. Wala eh. Ganun talaga guys eh. Kaya ang hirap din, kaya pag nag-react ka, wala kang takas sa mga basher. No? Hindi naman kasi palaging masaya yung yung talagang reaction is talaga, minsan mababatrip ka talaga. Especially ako, old school ako, hindi naman ako basta-basta ngayon lang lumabas, diba? Nagpahinga, nagtrabaho, ganun nga. Pag tumatanda ka na, kailangan magtrabaho. Fubu, Ahong Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villanware, Aperture, Fortuny Advertising. Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Davao, kamusta? Putang ina. I got you, motherfuckers! Shoutout sa mama ko. Shoutout kay Mama Ani. Sa mga anak ko. Sa asawa ko. Shoutout kay Mama Ani. Pamilya nila parang mga aktor eh. Kasi nakaka-act talaga sila. Bigyan mo sila ng script na kasabay talaga. Si Mama Ani, galing din magano eh. Umacting eh. Nakita ko yung laban ni Lanceta doon sa naka-acting talaga. Yeah, good. JP Fitness, come on. Hey. At Ginoo, sa aking kaliwa, pakilala mo sa akin kung sino ka. Yo, ako nga pala si Mot, siya sa Davao. Enjoy lang natin. Enjoy lang natin. Enjoy lang daw natin, entertainment lang. Nanalo sa Toscoin, si Mot, pinili niyang mauna si Lanceta. Matira, mayaman, pangil sa pangil! Ito na guys, kinakabahan ako guys. Baka mamaya masabi naman ako masama. Tuloy natin guys. Putsaka na, katapusan na natin. Katapusan na naman ni Sir Plan. Tawang mo na yan. Tuloy. Tapangan na! Isa pang todong sigaw para ganahan kaming dalawa. Come on. The best talaga Davao guys. Yung crowd ng Davao. The best. Balita ko! Kayo ni Six Threat ang nakatakda! Pucha na dyan si Mami Ani. Nasa likod yan. Nilaseta si Mami. Pucha na. Naka-ready na. Tuloy natin. Pucha ka na yan. Nakakabahan ako. Pucha ka na. Balita ko! Kayo ni Six Threat ang nakatakda sa ating ginagawang torneo.
Hindi ka na kailangan dito kasi mahina lang kaduelo. Okay. Alam kong inaabangan nyo pero para sa hinahangad kong pwesto, wala akong ibang ilalabas ngayon kundi 100%. Kasi ilang beses nang kinall out nilang Zeta yan si Mut eh. Tuloy natin. Naglaban na ba sila dati? Anong game? Nakakatakot. Ikaw, tol, game ka na? Oo, nung nakaraan. Kasi sa totoo lang, trip ko yung mga gawa nilang Zeta din talaga eh. Mga banat niya eh. Out of this world din talaga. Tuloy natin. Ikaw, tol, game ka na? Oo, nung nakaraan. Nagawa mo akong warakin. Wasakin! Dalagin! Kaya kung alam mo lang yung pagkakataong tumot, sobrang tagal ko ng dalangin. Mula kay Lipram, sa Maestro, sa Yumot at sa Ika-6, ako yung karmang babalik at kayo yung mamalasin. Tamang gante sa may panalong nagawa nyo na agawin. Dito rematch o revenge redemption to kung tatawagin. Kaya andito ako, Mot, dahil meron akong isang hangarin. Yun ay bawiin sa inyo kung anong dapat para sa akin. Magandang intro kaagad ng ginawa nilang Zeta. Shit, putang ano. Nagbigay na kaagad siya ng statement. Sabi niya gano'n, ito, walang tapon tong gagawin ko talaga. Binagbigyan kita ng 100% ng porsyento ngayon mo. Maghanda ka. Mga mabibigat yung sasabihin dito na ng Zeta. Guys, nagre-react lang ako dito, guys, ha. Maya, tuloy natin. Kaya yung dream match nyo sa kanila ni Sixtet, huwag nyo nang ipilit. Ibabalik kita sa flip-top kung gusto mong manatiling undefeated. Ngayong binawasan ko ni Simot, isusunod na kita Sixtet. Pagtapos nun, doon nyo sabihin na yung PSP scripted. Wow! At kung scripted man tumot, matagal niya ako diyang ready. Kaya pasensya at pasintabi sa mga pinang-setup lang na MC. Dahil ginamit lang ni Phoebus, si Mot at saka Shaggy para i-hype yung totoong finals na Lanceta versus ST. Okay. Tama? Nabulol lang, pre. Bagong disenyo ng Lanceta. Alam mo nyo na kung sino to. Pumunta ako dito para ibadibag yung mga putapete nyong idolo. Hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo si-7-0 ko. Okay. Gago sila. Pagka si-7-0. Masakit nga naman talaga yun kasi kumbaga ngayon kasi yung hype ng mga tao nasa sa inyo, lahat ng suporta, bias, you know. Meron din kasi tinatawag na cognitive bias eh. Kumbaga, paano ba natin gagamitin yung cognitive bias? Explain ko lang sa inyo to guys para mag-gets ninyo. Yung cognitive bias guys, kung wari, may dalawang, iba to guys, maiba lang to pero para lang mag-gets ninyo at ma-visualize ninyo at maintindihan ninyo kung bakit maraming supporters si Mot o yung ibang mga artists. Yung cognitive bias, for example, may dalawang nag-uusap na tao, 'di ba? Tungkol sa basketball. Sinasabi ng isa, ang pinakamagaling daw si Jordan. Pero yung isa naman, wala naman talagang idea about sa basketball, nakikinig lang siya. Pero dahil lahat ng na-feed sa kanya na information about kay Jordan, ngayon, wala siyang idea. Pag naghiwalay na sila magkaibigan at tapos na sila mag-usap sa basketball at yung tao na walang kaalam-alam sa basketball nakipag-usap sa ibang tao at biglang all of a sudden nag-open about sa basketball, ang sasabihin niya kaagad ng pinakamagaling na basketball player si Jordan. Bakit? Kasi yun yung nakuha niya at na-feed na information sa kanya simula ng una. So yung cognitive bias niya nandoon na kaagad yun. Nakaplant na kaagad sa isip niya. So, wala na siyang idea ng mga negativity, wala na siyang nakita na napas, kundi yung puro good side lang ng tao na yun. At sa mga bagay na yun, every time, ngayon, i-apply natin yun kay Mot, every time na panalo siya palagi, yung yung postura niya, yung standing niya, nakaka-impluwensya yun sa pwede natin maging desisyon, sa pwede nating sa pwede natin maging sa pagiging bias natin. Kaya hindi natin siya mahanapan ng masamang anggulo kasi pakiramdam natin
kailangan nating humanap ng angulo para ma-justify yung punchline ni mo, you know? Na parang kahit mahina, para sa atin malakas, tas bibigyan na lang natin ng justification yun. Kasi nahubog tayo sa idea na palaging panalo si Mot, imposible siya magpabaya, you know? Na parang yun palagi yung ginagawa niya, so na-condition na yung mga tao dahil sa kanyang standing na, ang hirap. Hindi ko alam kung natalo talaga si Mot, pero, di ba? Ako, katulad ko, nung napanood ko talaga, hindi ko na malaya na natalo si Mot kay, kay Pistolero, which is, di rin ako makapaniwala, guys. Alam nyo, favorite ko si Mot, kaya lang, minsan, ganun talaga, tuloy natin. Lanceta kontra bida, o si Lance ay Dehin's hero. Kaya rumespeto ka at magbigay galang dahil ako yung undefeated dito. Ikaw nanalo lang kay J-Black at kay Pisto kasi laban binibisto. Yung tinawag niyang vibrator na naka-on ng sa kanya, bebergin mismo. Nasa walang mancha na ton, ako makakauna dyan. Tamang wala, magkakaroon at yung mayroon mawawalan. Nagyayabang pa yung tatlong kampyon, makakangkong naman. Sapagkat ang magkakampyon ngayon, magkakampyon pa lang. Putang inang yan, napakalakas doon, putang ina, big props. Wow! Parang ang sinasabi niya, you guys are entering to the new fucking era. Sabi ni Lanceta. Putang inang intro yan. Shit. Definition, definition, tapos definition after definition. Statement after statement, di ba? Kumbaga nire-reinforce niya yung idea at value niya kung bakit siya nandito at kaharap niya siya. Napakalaking bagay din yun kasi parang ang nangyayari, nire-reinforce niya yung bawat sakripisyo at ginagawa niya at inaangat niya yung value niya. Even though hindi ganoon kadistinct yung punchline, nakikita mo yung build up ng atake niya, no? Tapos dahil doon nagiging para siyang hindi bomba kundi sunod-sunod na baril. Which is good din para sa akin kasi kahit papaano merong intensity ako nararamdaman sa ginagawa ni Lanceta. Very profound, mahusay din. Nakaka-hype. Putang ina. Kakabilib si Lanceta. Putang ina yan. Ang laki ng improvement mula nung nandun siya sa yung mga laban niya dati sa ang laki, putang ina. Very distinct, parang hindi, walang tapon, diretso na agad, parang akala mo parang akala mo 100 years old na siyang naglaro. Kasi alam niya na yung dapat niyang sabihin. Alam niya kung paano yung tamang latag ng punchline. Na parang hindi ganun kasabog pero malinaw. 'Di ba? Malinaw, 'di ba? Yung vibrator na ipapasok, gana. Napaka-distinct din nun para sa akin. Tapos sinasabi niya, yung pinakamagandang highlights doon, maganda yun pag nirels mo yung sinasabi niya, kayong tatlo na magkampiyon, tapos ako magkakampiyon, ang tunay na magkakampiyon ngayon, yung magkakampiyon pa lang. Parang sinasabi niya, paparating na yung panibagong era, at ang panibagong era, ako yun. Ang laking bagay nun. Very, tawag dito, subtle yung ginawa niya. Subtle, yung parang bare shadow, pero, basta ganun yung pag-aasa. Tuloy natin. Sila bigay na, pero parang nangihina. Oo, walang pahinga. Habang ako dinaan ko lang sa may gimmick, umabot pa sa kabila. Sinama ko yung mga kabarkada, pati sarili kong ina. Kaya paano ko nakuha yung milyon? Pinagawa ko sa iba. Na hindi mo na magawa kasi iniwan na siya ng lahat kahit ako sumunod ng tulay. Tandem namin ni Invictus buo pa rin habang kanila ni Suray nag-goodbye. Kaya aabutin ko yung pangarap kasama mga tropang ride or die. At dahil bawal si Akata sa Davao, ako kukuha ng ROI. Bakit? Ano nangyari kay Akata? Ba't bawal siya sa Davao? Ano nangyari sa kanya? Dahil yung nilike niya yung mga Bisaya. Okay lang naman yun, guys. Okay lang naman maging discriminatory sometimes. Kasi at the end of the day, it's just an expression ng sinasabi niya. Ako nga nag-express dito, nagbumura kung ano ang sinasabi ko.
Pero pinagpapasensyahan pa rin ako ng mga subscribers ko, di ba? Ganun talaga, guys, eh. One day, parang, sabi nga nila, may ilang yung mga tao pag hindi ka talaga nila kilala. Pero pag matagal na silang nanonood sa'yo, parang, sooner or later, parang maintindihan at magigets na rin nila kung bakit ka nandyan, bakit ka nagsasalita ng ganyan. Parang unti-unti ka na lang nilang na rin nakikilala dahil nga, madalas ka nilang napapanood. Tuloy natin. Ikaw ngayon mo lang naranasan yung hate, tapos tinuturing mo na yung pagsubok tsaka dagok. Putang ina mo, 8 taon ko na yan nararanasan, pero kailanman hindi ako sumuko at napagod. Dinimanda ako ni Shernan habang ginugulo ni Apok, kaya huwag ka magtaka kung ba't sa dulo to aabot. Na maglanseta na sa entablado, ang lahat ay delikado. Di nga umubra si Librang kahit sok na preparado. Ganyan ka dedikado, kaya wasak sa akin si Gago. Kasi wala nang motivated pa sa Lance na desperado. Wala nang motivated. Ginawa niyang stepping stone si ano, si Apok at saka si Sak Maestro. Talantado talaga to sila Seta. Nagko-call out siya ng mga names. Binabastos niya on the spot sa merong spotlight. Di ba? Parang dinimanda ako ni Shernan. Sinira niya agad. Ano na sa isang banda, very subliminal. Parang, parang binanggit lang pero you don't have to say it. Pero sinabi niya pa rin. Ginamit niya yun para ma-reinforce at masolidify yung punchline na darating. Kung meron akong Shernan na pinahirapan ako, meron ding tawag to, may Apok din na nakahambalang sa akin. Tapos meron pang Sak Maestro na nanggugulo. Tapos akala mo mabigat ka na. Diba parang yung sinasabi niya, bigat din na sinasabi niya sa Desperado! Parang kahit gaano ka pa maging motivated, desperado kung manalo dito. Yan yung mga tao na nakakatakot, guys. Yung mga desperado, guys. Nakakatakot yan talaga, guys. Yung mga taong desperado, yun yung mga tao na, eto guys, sa atin na lang, sa mga yung mga taong desperado, may pagka-traidor din yun, guys. So parang sinasabi rito ni Lanceta na parang, huwag kang pag-gago-gago sa paligid ko, I'll stab you, parang gano'n. Hindi ako matinong kausap. Parang ganun sinasabi niya, pero hindi naman ganun yung gusto niya sabihin. Ano lang naman, figure of speech. Pero parang ang laman ganun eh. Parang hindi ako mabuti, masama akong tao, parang ganun yung gusto niyang sabihin. Parang ganun yan. Tuloy natin. Desperado! Ba't gano'n? Ba't pinepersonal ni Lanceta si Mot? Anong meron ka? Pinepersonal ni Lanceta si Mot, guys. Kaya tatak nyo sa may isipan, tanga hindi Pasko lagi. Hanggang to ay pagsisihan, sana hindi na sumali. Gago triplip at bumawi, at hindi to yung kagaya ng dati. Pagkat banok magiging bidahan ng Michi Sakuragi. Basta naman, putang ina. Wow! Putang ina yan. Din yun ah. Bano magiging bida kasi taga-Olongga po, tapos may Bano ang tawag sa kanila. Bano din tawag kay, di ba, Sakuragi, Gunggong. Hanamichi Sakuragi. Husay. Maganda yung pinakita ni Lanceta. Mutang ina ka, nakabahan naman ako kay Mot. Kasi yung laban niya last time, putang ina, hindi ko alam. Ay, nakamot. Pero dito nanalo yata si Mot eh. Check nga natin. Nakakabahan ako. Game! Nakakabahan ako, guys. Yung PSP daw is scripted. Di naman sa diya ko sang-ayon. Kesyo para kami magtapat ni Sixth Street, kaya yung isip nyo nalason. Pues balik tayo sa kahapon. Si Enigma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixth Street mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. Okay. Magandang sinabi doon ni Mota, pero may backstory din yata yun eh. Siyempre, parang pag pinagtatapat lang kayo, parang mayroon talagang posibilidad na umayaw yung isa dahil I don't need it, parang ganun. Parang ganun, di ba? Even though go yung isa, regardless kung si Mot o si Sixth Street. Pero pag nasa competition talaga, parang walang makaka-atras talaga dyan eh. Kasi competition talaga, di ba? Paghahandaan mo talaga, yun yung bagay doon eh.
Kasi para ka lang nakasign ng contract eh. Tapos lumabang ka, mapapahiya ka dahil meron kang reputasyon na pinangangalagaan. Pero kung basta pinag-aano ka lang sa well, sa bagay, may idea din si Mot kasi ahon daw, 'di ba? Yung ahon parang yun yung parang liga din ng flip top, 'di ba? Parang may championship din doon. Tuloy natin, guys. Boss! So may sense din pala yung sinabi ni Mot. Tuloy natin. Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? De. Binibiro ko lang to. Medyo may resemblance lang si Bonjing, pero unti-unti kong natanto. Ba't ko pa tatawaging bossing? Di naman malupitong kaharap ko. Kasi kupal ka ba, boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura airmat niya on stage. Galit na galit, inaway. Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip, gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sa gera, alay. Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF ng nanay. Wow! Butang ina yun, napakahusay. Teka, rebelde, gera, MILF, nanay, isa lang yung lumalabas. Yung MILF, ano eh, Mama I'd like to fuck. Ganon din yun eh. Tuloy natin. Teka, rebelde, gera, MILF, nanay, isa lang yung lumalabas. Ngayon alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Tanginan to, naghahanap lang pala ng kalinga. Stepdad, gusto mo iho? Mas mali ka lang pinasukan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat Uy, ba't kaya sinabi niya yun? dito. Sabi kasi, na ano, nagas yung gusto kong sabihin, guys. Sabi niya, okay, naiintindihan ko si batas kasi 'di ba, kailangan niya ng stepdad, parang ganun. Pero binanggit niya si Pibus ang batas dito. So parang meron silang lihim na komunikasyon ni Pibus na parang nare-reinforce yung idea na scripted kaga talaga to. Tuloy natin. Di ba binanggit yun? Siya talaga si batas. Tanginan to, naghahanap lang pala ng kalinga. Stepdad, gusto mo iho? Pwes mali ka lang pinasukan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat kaya niya ibito. Kontrolado raw mga hurado, naging circus na sanet. Habang ikaw pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabit. Nakabit! Pero nakataya. Sige, Boss P. Di na ako papalag. Okay. Congrats na in advance. Ba't ko pa isusugal lahat kung tatayan ni Lance? Gano'n siya mag-wordplay, di ba? Gano'n siya mag-wordplay. Wow, putang ina niya. Wow, shit. Putang ina niya. Sadyang ulila sa ama, kaya nga siya nagkaganito. Kabet tatay ni Lance. So si Pibus at si Mami Ani magkakabit, merong relationship. So parang tatay siya ni Lance. Walang disiplinang naghulma, kulang ka sa tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip top, tumagos na yung tampo. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Wow. Ay, putsak yan. Sorry guys, pero nabaril si Lanceta doon. Sa ulo si Lanceta. Putsak yan. Hindi ako makapaniwala na nabaril si Lanceta sa ulo, guys. Wow. Ay, sanadya ako mawala. Alam, kasi papahanap mo. Kasi nawala, 'di ba? Nawala yung tatay. Nawala tatay niya. Ay, na-egoy si ano. Ay.
ito si Mot. Try natin. Wow! Oh, yo. Pero ito, seryosong mensahe. Seryosong mensahe. Pasensya na pare kung masakit yung atake. Pero nabatid ko yung imahe. Kung batingin mo sa nanay mo kasangkapang babae. At ganun lang kadali sa yung bastusin siya sa harap ng marami. Kasi lumaki ka rin di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Parehas lang tayong lumaki walang tatay. Pero yung moral mo at prinsipyo, patapon, basura. Nasa internet yung video, yung nagluwal kay Iho, pinagmukha niyang puta. Narinig na kung sino-sino, sa bayan nyo pa mismo, sa loob ng puta. Ikaw nga yung nasa logo ng Chiquito, chichiryang tigpipiso, kasi yung pinatiki mo sa nanay mo, malutong na mura. Pero minahal pa rin ang masa. Minahal pa rin ang masa nung kay Luxuria naghamon. Yung boses gayang-gaya, garalgal at malagong. Pero munting paalala, si Mami Ani, single mama, sana gets nyo na ngayon kung kanino nito minana yung vibrator na naka-on. At ang kahiraman niya noon, yung best friend niya na solid, nice spot, magkabila ang dulo, tinotorid. Oh shit, life hack, kaya pala parehong paos kayo mag-broski. Dry cup, pinaghatian ba naman yung dildo na pang frosty? Ice pop! Wow! Ano? Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang maratel, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Pero pang sabi sa yung mami, paumanhin ko na involve. Huwag ka sana magtanim ng galit sa dami ko nasabing opinyon. Alam mo yung estilo ko na gamit, nagbigay lang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Nabali-balik ta rin man natin, yung nanay mong si Ani, ina mo pa rin yun. Pero bago ka magkaiyakan, nasan si Invictus? I-comfort mo na agad bago pa mag-emote to. Oo, kailangan nasa likod mo yung pat para may tagapat din ang likod mo. Putsang nakuha ni Mot yung first round. I can't believe it. Akala ko malakas yung ginawa nilang Zeta, pero na-slide ng punchline na hindi mahanap. At saka yung shit. Malakas yung yung putsang ako yung makabagong darating. Pero iba din talaga pag may personals na ganun, guys, eh. 'Di ba? Iba yung justification na parang sa mundo ninyo may bagong hinahain versus ako yung bagong darating na kampiyon na hindi pa nagkakampyon. Pero kung ikaw nga yung number 1 contender para maging kampiyon, tapos sinuri ka ni Mot tungkol sa mga past mo, ang nangyari naging politika siya, di ba? Kasi ganun sa politika, guys, madumi. Kung gusto mo maging presidente, okay, tumakbo ka. Pero yung mga kalaban mo, sisiraan ka talaga. Kakalkalin buhay mo, di ba? Yung mga dumi mo, gano'n man kaliit yun. Yung paggamit mo kay Mami Ani. Kasi, even though, para sa akin, guys, hindi naman masama yun, guys. Kasi, it's part of your acting. Ako dito, minsan nga, talagang nagsasalita rin talaga ako, eh. Pero, it's part of the show. Yan, nasa show kayo, guys, eh. Pero, you gotta be responsible as well, di ba? Pero, at the same time, di ba, nung nahanap yun ni Mot, yung angulo na yun, parang, ang ganda ng pagkakasabi nilang Zeta na parang siya yung susunod na presidente, na parang ganito, ganyan, na magkakampiyon. Pero bilang isang politician ka ngayon, hinanapan ka ng dumi ni Mot. Parang paano ka pa ngayon paniniwalaan ng mga tao, may dumi ka. Ang galing ang ganda ng pen game. Putsang ni Mot. Napakahusay. Na-expect niya yung round ni Lanceta. I don't know how did it happen, pero parang
parang very orchestrated. Isipin mo yun, yung buong angulo ni Lanceta tungkol sa kanyang sarili, hindi pagbubuhat ng bangko, pero dinefine niya yung sarili niya. Gumamit siya ng mga pangalan para maiangat yung value niya, yung mga humarang sa kanya, di ba? And at the same time, pinakita niya kung gaano siya karapat dapat na makuha yung kampiyonato. Yung sinasabi ko nga, parang hindi lang, parang scripted pero hindi eh. Pero what a coincidence, guys, na parang ang buong ideolohiya para kang tumatakbo bilang isang bayani o presidente, tapos nahanapan ka ng butas at dumi ng oposisyon. Napakahusay na pen game, putsang ina. Ganon yung lumalabas. Kung paano nalaman ni Mot na may ganong banat si Lanceta, na ganon yung magiging angulo niya, para makuhaan niya ng tamang contradiction yung bagay na yun. Napakahusay nun. Napakaganda. Ang maganda rin talaga pag yung mga rounds mo, kabisado mo, 1, 2, 3, para alam mo din kung paano siya gagamitin eh. Pwede yung round 3 mo, pwede mong gamitin sa round 1. Basta kailangan magampanan mo yung game mo ng maayos eh. Yung game plan mo eh. Kasi yung iba kasi mga artist, yung round 1 nila, round 2 nila, round 3 nila, nakasetup na talaga. Pero may mga artist din talaga na round 2, 1, 2, 3, very flexible. Pwede nang gamitin yung round 3 sa round 1. Pwede nang gamitin yung round 2 sa round 3. Pwede nang gamitin yung round 1 sa round 2. Depende sa pen game nila, sa meron nilang, sa tactic nila. Pag narinig nila gumamit ganito yung kalaban, may mga tao talaga nagsusuri na parang, galing nun na. Parang, paano niya na nakakita na ganon yung takbo ng verse ni Mot, ni Lanceta. Tapos nakahanap siya ng perfect na panglabang o pang-contradict doon sa verse na yun. 'Di ba? Napakahusay nun, guys. Tuloy natin, napakahusay. Na-outclass ng konti si Lanceta base lang sa counter-attack. Na counter-attack siya ni Mot. Ang ganda ng version niya eh. Pero yun nga yung idea at definition na sinasabi ko. Parang tumatakbo kang presidente, parang niluluklok ka bilang isang bayani, pero kinalkal ni Mot yung buhay mo, yung mga kasamaan na ginawa mo, tapos na biglang na-discredit ka. Ang galing ng pagkakagawaan ni Mot doon. Very orchestrated. Tuloy natin second round ni Lanceta. Hindi ko alam guys kung nagigets nyo ako, pero yeah. Ulitin nyo na lang, i-post nyo at i-rewind nyo kung nagigets nyo. Tuloy natin. Di ba may usapan tayo? Utang ina mo, madaya ka. Nagagalit ka sa nanay ko kasi dito siya sumampa. Eh di sana magdalin mo rin yung nanay mo, kaso patay na! Ay, buhay pa pala! Ay, buhay pa pala! Kailangan nyo naman ako Gagat sa Lanceta, gagat. Utang ina yan. Buhay pa pinapakita. ka sa nanay ko kasi dito siya sumampa. Eh di sana magdalin mo rin yung nanay mo, kaso patay na! Ay, buhay pa pala! Ay, buhay pa pala! Papatay na pa lang daw. Kilala nyo naman ako, magaling mag-ad! Kilala nyo naman ako, magaling mag-magic! Putang ina, si Balakid nga na aktivista, ginawa ko nakakulong na adik. Putang ina to, ma! Bakit to ganito? Ha? Bossing! Asan si Pibos? Ba't ginawa mo naman kaming manok na panabong? Parang puta na laos. Kala ko malaki yung pera dito. Tangina, alam mo ba yung kasangdos? Balita ko malaki yung TF nito. Tapos sa akin kulang at kapos? Alam mo naman palang malupitong kalaban, tangina, kakupal ka ba, boss? Pagtapos ko kay Sak Maestro na Davao Zero, ba't ako nag-step down? Talo kay J-Black at kay Pisto, tapos Lanceta sa next round. Alam ko nahihiya ka na, Mot, pero I know you felt proud. Kaya para sa best crowd, naghanda ako ng best round Davao Game! Handa na ba talaga kayong mapanood ko in person?
Na-expose natin yung baliktaran niya na wak kasi nga bulok kanyang version. Na ginagamit mo lang yung ganung tugmaan para makabuo ka ng tension. Yung mama gagawing am-am kasi yung bata gutom sa attention. Iko-connect sa nagwawala tas irarime sa fukuda. Yung style ko parang batang nakadede kasi nakasuso ka. Tapos yung ilaw ng tahanan gagawin mong kandila sa larawan. Hanggang yung lansetang makananay daw ay hindi makayanan. Ganun ba yun? Paulit-ulit. Iisa lang yung trip. Ginagamit baliktaran parang iisa lang yung brief. Yun. Ano yung daldal gagawin mong ladlad para yung mga masa nalilito? Pwes yung las-las gawin mo mang salsal tinapos mo lang sarili mo. Parang nakaraan ko lang laban. Nag-snitch tsaka rato. Kaya kung gusto mo ng baliktaran, lahat kayo ilalaglag ko, tangina nyo. Parang panlalaglag mo lang sa mga tropa mo nga. Kutsang nakakatakot sila Zeta po nagsasalita. Kasi parang hindi mo ma-expect yung sabihin niya. Meron siyang mga informasyon na na kailangan di mo na sinasabi pero binabanggit niya talaga. Tuloy natin. Sa Cavite, no? Gagawa ng album pa Consuelo. Lahat ng rapper dito, tinatangging nagmamariwana sila, tapos ikaw sa buwero. Ikaw magiging boses ng mga adik sa saloobin nila? Kalokohan! Paano mo nasabing panalo ka sa kung di ka pa nakakapasok sa looban? Kaya yung mga kwento niyang paigot ay baliktaran na imbento. Kaya ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo nang bumalik sa dating pwesto. Kasi ganyan yung style mo, di ba? Isisisi mo sa iba yung hindi mo matanggap na realidad. Inaasar mo si Surhenyo sa pambababae, ikaw nga itong dinakatanggi sa bilat. Niaait mo si J-Block sa pagbebenta ng ticket, tapos nagbenta ka rin, Brad. Sobrang galing sa baliktaran, pati sarili, binaliktad. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Rocco Holo gamit? Ayaw mo na. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Rocco Holo gamit? At pumatol wag humabol di nag-oo ganit. Tila boso o sobalit, tigado o no o dagit. Saktong rifle sa yung eyeball, kita mo to, automatic. Wow! Kita mo to, automatic po. Tangina. Nabaril si Mot, putang hindi ako makapaniwala. Nabaril si Mot, guys. Guys, nabaril si Mot, putang ay, nakaputsang Puto, sarap pakinggan nun Holorime. At pumatol wag humabol di nag-oo ganit. Tila boso o sobalit, tigado o no o dagit. Saktong rifle sa yung eyeball, kita mo to, automatic. Bang nangyari kay Lanceta, putang yan, bigla-bigla na siya super saiyan. Tuloy na, tama muna tayo dyan, putang yan. Kahit ako po di ako makakano dun, yung utak tuloy natin. Kupal na nagbarunong, bumangga pa sa lubong, bunganga na sa tumbong, nagtataong pabaliktad, siya'y tumanda ng paurong. Kaya sa lungat mararanasan, patumbang madadabayan, nakapa ang aapakan, utak na sa talampakan. Wow. Ganun lang yun. Nasa bottom, bomba, mala atomic bomb. At tamang tomo-toma, bawat shot pang motifang. Parang mot-mot, short lang. Tanga corny yan. Dapat tom-tom, low drum, malatomigan. Kaya oh shit, blow shit, nitong uhuging Thomas. Whole clip, parang COVID, iyong ubusin Thomas. MP5 na nilason, ang pesticide na binaon. So let us pray para kay Mot and let these bygones be bygones.
ay lilitaw, ya'y napakadaling gawin. Hubot-hubad na liligaw, wala nang babalik na rin. At tamang anagram niya laban sa may holo sapagkat di mo kayang baliktarin kapag tumutugma lahat. Tamang balat panay bakas, salamin na babasagin, ramdam agad siya ay malas, na kahit saan pa mandaling, yung kabaliktaran niyang galing, kaliwat kanan man dating, walang talab sa may talas na kabilaan ng talim. Kaya alam nyo na kung sino talaga sa amin matindi. Parang bumising ka sa bangungot, umiiyak, humihikbi. Ano, kabaliktaran pa rin ba ang panaginip? Ang sagot ko dyan hindi, dahil itong napaidlip ngayong gabi sa akin pilde. Very intense din yun, ha? Kasi siguro ang masasabi ko lang doon, parang naging stagnant lang yung energy, pero dahil sobrang energetic talaga nun eh. Na tipong na-reach na namin yung limit ng hypeness. So wala na kaming maibigay. Na sobrang taas na ng hype na binigay ni Lanceta, para na-stuck na kami doon. Wala na kaming maibigay. So hanggang ganun lang talaga yung kaya naming ibigay talaga. Wow, pakahusay. Yung ibigay ni Lanceta, yung round na parang abutin natin yung limit natin, kung hanggang saan yung pwede nating maabot at ma-wow tayo. Nabigay ni Lanceta yung part na yun. Napakahusay nun. Minsan ang hirap makahanap ng artist na parang yung parang madadala ka talaga sa sarurok ng pagka-wow eh. Tapos manatili ka dun. Tapos dahil sa pagkapanatili mo dun, parang ang akalain ng iba parang nawawala yung energy, na parang nawawala. Pero ang din nila naintindihan na nagstay doon yung intensity na yun. Kaya yung mga bagay na ganoon kalakas, parang ang hirap din basagin kasi nagtatak ng charisma eh. So parang pag ganoon, parang ang hirap, paano pa kaya tatapatan ni Mot pag nandito yung energy natin, di ba? Parang ganoon. Tuloy natin. Bigyan natin ng... Yo! Nabanggit niya. Oo, kay Pistol tsaka kay J-Black, nagmukha akong alanganin. Kasi nakipagkasundo sila sa dami ng bilang ng linya na susulatin. Kasalanan ko bang tumupad sa usapan na nagawa nilang dayain? Kasi kung mas mahaba yung mga rounds nila, talagang magmumukhang mas marami yung nasuntok nila sa akin. Parang ikaw, usapan natin 48 to 50 lines. Tapos yung rounds mo ang haba. Kaya pala sa messenger, puro ka paalala. Tanginan to, kabadong mandaraya. Pues wala na akong pake sa opinyon ng mga leche. Lalo na kung di nyo naman alam yung nangyayari sa likod ng lente. Tangina ang ingay! Pero yung suntok ang hihina kung i-rate nyo. 4-bar setup na marahan, sisigaw padahan-dahan, dulong punchline, babagalan, sabay goofy face. Oh, yan ba yung bagong disenyo na Lanceta? ganun din naman kasi si Mot eh. Yung punchline niya sa dulo ni Mot, mababagalan din. Ganun din naman yun. Parehas lang naman kayo ni Lanceta, Mot. Ikaw naman, no? Parang duplicate, bro. Ganyan na ganyan din ako bumanat ng mga rookie days ko. O, di ba alam mo naman? Kaso yung mga linyahan nito, ewan ko sa'yo. Ika-ani mo'y pilay. Panggap ka lang sa nagawa ng Lanceta. Ba't ba ang dami mong singit-singit? Masabi lang siksik, paulit-ulit yung mga giit-giit. Sinisigaw pa ng pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Pag nagsusulat ka siguro, all caps, tas dikit-dikit. Sulat doktor kapag lumetra. Nagmamagaling sa titik to. Yan ang bagong disenyo ng reseta. Tatak nyo sa isip nyo. Di nyo ba pansin sa mga bara niya? Puro drugs na tema yung patok. Habang nagte-therapy session si Akata, ito nagre-rekomenda ng gamot. Kaya pala galit ka kay Apok. Kasi gusto mo ikaw yung nurse. Dinidis mo kanyang kurso, makapagsimula lang ng discourse. Kasi mula maikumpara kay Sayad, ginusto niya na ring maging isa sa kamao. Kumulab kay Tats, baka mailakad, kaso di rin nasalo. Kasi si Arik di pumayag hanggang sa naging tanggal na to. Yung uprising hindi nagbukas palad, yung pa naging sampal sa'yo. Ano, masakit?
Pues balik tayo sa reseta, baka sakaling gumaling. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim. Ngayon si Enigma lagi kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may arik sa papel. Anong katwiran mo kay Seth? Sa reseta, tapos may arik. Pa, reseta. Tama ba? Reseta. Basta ganun na yan, guys. Pero nag-gets yung sinasabi ko, guys, no? Nandun pa rin ako sa intensity na binigay nilang Zeta eh. Pero unti-unti nang nakakahabol si Mot doon sa intensity na yun. Na kung saan tayo nilagay nilang Zeta. Kasi nasa taas tayo ngayon eh, kung saan tayo nilagay at binild up nilang Zeta. So nasa taas tayo. So ngayon parang hinahabol ni Mot yung intensity para malampasan yung intensity. Kasi parang nabully nilang Zeta yung rounds ni yung charisma ni Mot eh. So ngayon parang dinidiscredit pa lang ni Mot yung energy na yun, papunta na siya doon. Malapit niya nang maabot yung energy na binigay nilang Zeta. Yung limit. Hindi batas yung bayaran sa liga? Nasa wak ka na tir? Yan, hinilera ka tuloy ni Enigma kina Crack at Kahir. Malaking bayad yung request, kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Nakuha mo nga yung TF paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Okay. Pero simula nung nakalas, yung kakupalan, dumalas. Hinayaan kung di naman kawalan. Ayan, kawalangyaan yung lumabas. Bakit? May beef ka dun kuno? Pagtapos ka, bigyang pangalan? Yung malaking dahilan kung ba't ka nabuo sa ibang liga mo, sinisiraan? Sa bagay, kapag gawa-gawa nga yung gulo, talagang malakas pagkakitaan. Kung walang utang na loob, sa palabas na lang binabayaran. At ang bago niyang pinapangalandakan, I guess yung gusto kong sabihin, guys, dahil sa sobrang taas ng pagdala sa atin nilang Zeta sa sex round niya, lahat ng mga sinasabi ni Mot parang ang hina eh. Kasi kailangan mo talagang tumbasan yun eh. Although hinahabol ni Mot, hindi ko pa rin nafe-feel kasi masyadong intense yung binigay nilang Zeta sa second round. Hopefully ang bagong hari ng tugma, taas ng gustong maabot, pues papatunayan ko sa iyong hindi yan tumutugmang pasok. Kasi kinurunahan yung sarili, hibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Iyan dami mo ng olats, dyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti, di ka pa kilalang alamat o nagmarka sa ganto. Yan ang itatak mo sa kokote, mahiya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume, pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Ano, pumuntos ba yung kadali niya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon, sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yon, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihin wala kang tira. Nakuha nilang Zeta yung second round, guys. Tang-enang yan. Shit. Kasi sinabi ko nga napakahusay ng pen game din nilang Zeta eh. Tinaas niya masyado yung intensity, tas hindi na nakahabol si Mot sa intensity na yan. Kaya parang humina yung charisma ni Mot sa second round. Even though may ginagawa siya mga punchline na highlight masyado yung ginawa nilang Zeta sa second round. Ang ganda ng putang inang automatic na yan, guys eh. Yun yung pinaka breakthrough na punchline na tumatak talaga sa second round. Ang hirap lang pasan nun, tsaka yung holorem niya, putang ina. Tuloy natin. Second round, Zeta. Lanseta naman yung round 3! Mamaya na. Galit ba sa akin si Arik? Alam mo ba kung bakit ko kayo nilalampasot, nililigpit? Gago, spy ako ni Arik, pinapatrabaho kayo ng inject! Love you, Arik, man. Para sa'yo to, Enigma, tong round 3. Lanseta naman yung round 3 dyan! Kahit gustuhin pa ng mga fan, aanhin nyo yung Lansetang desperado kung lulutuin din naman. Time! Time! Time!
Kita mo? Rinig mo? Kung gaano sila kalungkot? Alam mo ba yung kinakain mong galing sa nakaw, paano mo yan nalulunok? Di ba tamang tahimik siya ngayon? Para mawala dahan-dahan yung tunog? O sadyang alam mong yung mga bayag na hurado yung bahala sa yung magpalusot? Kayo ngayon yung tatanungin ko, sino sa dalawang tusong nandito ang mas marumi maglaro? Kayong mga nanonood sa video. Ako na siyang madaya dahil ginamit yung ulo at talino? O si Mot, tanga, wala nang mas nakakadiri pang manalo dahil sa buluto at bito. Ano? Fuck that shit, Mot. Malaki respeto ko sa'yo. Pero nung laban mo kay J-Block sa Cebu, sinisi mong bias yung madla. Eh bakit si Sixth Threat nung dumayo sa gapok, binadibag si Akata? Ganyan yung kampiyon? Puro rason? Tanga ka, di tayo pareho. Tandaan mo, nung huling atak ko sa Davao, katapat ko mismo sa maestro. Minura ko yung Pangulo. Tanungin mo si Mr. Rodrigo. Pero dahil sa tapang ko, tanggap nila ako, kaya buhay ako at nandirito. Hindi ako kagaya yung mga tuta ng panot ng putang inang chinito na onting demanda lang bigla-bigla ang nagdidelete ng video. Ayos lang, tanggap kong madaya ako sa paraan na madupang. Kung parang Carlos Yulo lang naman yung mga tropeyo mong napalanunan, na kahit magsuot ka ng palamuti at sa alahas mo tabunan, walang silbi ang iyong ginto kapag kalaban mo magulang. Kasi ikaw? Guys, okay din yung sinabi ni Mot, pero I'm not taking away anything kay Mot, pero eto meron ako sa usapin ng Yulo na yan. I mean, kung pagbabatayan natin tradisyong Pilipino at kulturang Pilipino, I mean, kailangan mo talagang alagaan yung magulang mo, kailangan mo suportahan, kailangan mong balikan, at kailangan mong bigyan ng kahit paano kalinga. Kasi kulturang Pilipino yun, guys. Mahalin mo yung magulang mo. Kahit ako, ganun din naman ako. Pag meron talaga tayo, ginagawa natin. So, wag lang natin kakalimutan nyo na magulang ninyo, gawin ninyo yung narapat at yung responsibilidad nyo bilang isang Pilipino, guys. Pilipino pa rin kayo. Pero kung nandito kayo sa ibang bansa, iba na ngayon yun. Kasi sa Amerika, iba sa amin dito, guys. Sa amin dito, once naging 18 years old ka na, kung ano yung gagawin mo, bahala ka na sa buhay mo. Kung maalala mo kami dito, fine. If you don't remember us, fine din. Ganon dito sa Amerika, guys. Dito, kakaihip mo pa lang ng kandila, 18 ka na, pinapalayas ka na. Homeless ka na kagad nun. Wala ka nang matatakbuhan. Ganon dito sa Amerika, guys. Pero dito, maswerte yung mga Pilipino na dinadala rito yung kultura natin. Kasi kahit 18 na sila, 30 years old na sila, magkakasama pa rin sila, pamilya. Pero dito, guys, yung talagang kultura dito sa Amerika, once na 18 years old ka na, you're done. Wala na silang pakailam sa'yo. Ganon sila dito, guys. Kung ikaw na may hawak ng tadhana mo nun, nasa sa'yo na kung paano ka magsisikap, ganon. Kung maalala mo man kami, supportahan mo pa man kami, okay lang. Kasi mga magulang dito talaga nagtatrabaho, guys. Walang pahingahan dito, guys. Walang holiday dito. Sa isang taon, 3 lang yung holiday yata rito Black Friday yata, Thanksgiving, tapos New Year. That's it. Kahit Christmas, may pasok ang mga tao, guys. I promise you. Kahit Mother's Day, Father's Day, 4th of July nga, may pasok pa din Pero kalahating araw lang. Walang lahat dito, guys. Kahit lumindol, kahit may sakuna, papasok ka. Sa Pilipinas, pag nagkaroon ng signal number 3, wala nang pasok na. Pero dahil nga nasa Pilipinas kayo, guys, maging successful man kayo o hindi, kailangan maging hindi lang basta responsable, pero kailangan yung tingnan kung saan ba kayo galing. Titingnan ninyo kung saan kayo galing, guys. Sa pamilya ninyo, kailangan yung tingnan. At ang pinaka magandang bagay dyan na gawin, guys, sana maintindihan din ng mga magulang natin na wag natin i-pressure yung mga anak natin. Maging educated din tayo na wag natin siraan, wasakan yung reputasyon ng mga anak natin o pwersahin yung mga anak natin para lang suportahan tayo. Hayaan natin yung mga anak natin na magkaroon ng realization, 'di ba?
Ganun lang yun, hindi yung parang papamukha natin sa buong mundo na parang inaapi tayo, guys. Kasi two-way street palagi yan, guys, eh. Always two-way street, 'di ba? Maraming mga idea na papasok sa kukotin nyo para bigyan kayo ng kung ano-ano mga bagay-bagay at ano. Pero always remember, Pilipino kayo. Alagaan ninyo yung pamilya ninyo. Kung paano nyo inaalagaan yung mga kaibigan ninyo, alagaan nyo rin yung pamilya at magulang ninyo, guys. Kasi dito, guys, may caregiver dito, eh. Pag tumandaan yung isang tao, nanay o tatay mo, dadalhin nila yon sa ano, sa home for the aged hanggang mamatay sila. Binibisita na lang nila yon once every 6 months. Suportado na lang yun ng gobyerno, monthly, hanggang mamatay sila. Eh, yung mga Pilipino dyan, magkasakit yung anak, yung tatay at nanay ninyo, kayo mag-aalaga nun, guys, di ba? Napakaswerte ninyo, guys. Di ba? Kayo, binigyan pa kayo ng chance para alagaan yung magulang ninyo. Diba? Hindi man naghahingalo, na-stroke man, napilayan man, sumakit man yung likod, binibigyan kayo palagi ng pagkakataon ng Diyos para alagaan yung magulang ninyo, makapagbalik, 'di ba? Ng lahat ng sakripisyo nila sa inyo. 'Di ba? Dito sa Amerika, guys, wag niyo gagayahin, like ko sinasabi, guys. Yung social media, yung nagbubuklod-buklod sa atin, nagko-connect sa ating lahat. Pero hindi ibig sabihin na lahat na nakikita nyo sa social media, dapat nyong tularan, especially dito sa Western countries. Huwag nyong gagawin yun, guys. Lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan maging sensitibo kayo sa ganyang klase ng mga usapin, sa ganyang klase ng mga impormasyon, sa ganyang klase ng mga kinagawian, lalo na pag hindi ninyo pinapractice. 'Di ba? Kung paano kayo gumalang, maging hospitable sa mga tao na hindi natin kalahi, gawin nyo mismo yon sa pamilya ninyo, kaibigan ninyo, di ba? Matuto kayong magmahal. Practice nyo palagi magmahal, guys. Especially sa mga malapit niyo sa buhay. Ganun lang naman yun, guys. Tuloy natin. Sorry, nakwento ko lang. Ayos lang yan, Mot. Huwag ka malulungkot. Pag bumababa na yung tama ng battle rap sa'yo, ako nang bahalang magpasundot, pero hindi kita inuudyok. Pinapalakas ko lang yung loob. Dahil tignan nyo naman, tangina, yan ba yung champion? Yung mga crowd sa'yo, tulog? Kaya sino ba si Mot? Kapag kukumpara yun, batang may bimpo sa likod sa matandang puro na rason. Sana di mo palimot, ganyan yung totoo na tom. Damahin mo yung tibok na sa yung puso ng kampiyon. Di ba? Ganun lang tayo kasimple, pre. Unang laban mo dito, ganun lang kadali. Pero tangina, dali mong mapaghinaan kapag gumagawa ka ng mali. Ngayon ibabalik ko sa'yo at sa katawan mo itatahi. Ipapanood ko yung nangyari at para sa'yo maibalik. Hindi pwede mawala pero babalik tayo. Ayos lang sa'yo na matalo dito dahil doon ka naman sasampa. Ang kaso, kulang yung kapal ng mukha mo para humarap ka sa kanya. Ganto ba yung idol nyo? Tangina galawang alkansya? Nagtayo pang pesonet, talagang laglagan ng barya! Ano, ngayon ka lang nakaramdam ng mga bara na direkta? Huwag mo sabihin gawa-gawa lang totol na sa YouTube yung ebidensya. Na kahit anong pakain sa'yo ni Pibus ng pera, kung tulog naman yung presensya, parang kumakain ka na lang ng barya. Ganyan pagbalyado na sistema. Mga alaga ni Arik, alaga mo. Tanong ano nangyari? Di mo naman pwedeng sabihin kay Anigma na kaya ka nandito kasi si Pibus ay yung kumpare. Anong flip-top? Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Ako kundi lang ako ban sa may flip-top sa isa buhay ako sasali. Kasi kung talagang mahal nyo si Arik, ba't wala nga yung Mot na sa may flip-top na napapanood? At kung talagang mali kaming tagagapo, ba't nung lumitaw kami sa PSP, bigla kayong nagsisunod? Wow. Kami pinabayaan ni Anigma, hinayaan kusang lumubog. Kayo ba ang pusong inalagaan ngayon sinong walang utang na loob? Tangina, Bars. Tangina nga yan. Yung mga tinakwil pinabayaan. Pumunta sa PSP. Pero yung kayo na inalagaan ni Anigma, nagsisialisan kayo, tapos sumusunod kayo sa mga iniwanan. Sa mga stokwa. Ang laki yung points nun, putang ina. Nabail doon si Thomas
Kasi yung laking points din yun, guys. Parang ang sinasabi dito ni Mot, sabi kayo nang sabi na hindi namin mahal ang flip top, pero sa mga suwail na anak, doon kayo sumunod. Kasi para nakikita ninyo na mas independent. Pinapakita doon ni Lanceta na mas independent kami, na kahit tanggalin kami ni Enigma, kahit hindi na kami mahal ni Enigma, kaya namin sumampa sa kahit saan, at kaya namin dalhin yung sarili namin. Tignan niyo yung mga anak ninyo, 'di ba? Sumusunod sa amin. Kasi nakikita ng mga anak mo, Arik, na independent kami. Sinusundan yung yapak namin kasi nakikita na 'di ba? Nakikita na mas mabuti kaming ehemplo at inspirasyon bilang isang artist. Na hindi kailangan sumunod sa magulang minsan. Kailangan mo talagang umalis, magpakalayo para makita mo yung sarili mong daanan. Napakahusay na ginawa ni putang ng Lanceta, men. Diba? Nagigets nyo ba yung gusto kong sabihin, guys? Yung parang sinasabi dito ni Lanceta na, sige, palayasin mo kami. Pero hindi kami, porket pinalayas mo kami, kahit mga anak mo pa kami sa flip top. Diba? Magre-rebelda kami kasi kaya namin sarili namin. May sarili kami pag-iisip, independent kami. Samantalang yung mga bata nilang kapatid sa flip top, nag-iiyakan, wag mo paalasin si kuya. Yan sa magkakapatid, guys. Wag mo paalasin si kuya. After nung nakaalis si kuya, after ng ilang buwan, yung mga anak ni Enigma nagsisunuran doon sa mga diba? Kasi ganun, guys, eh. Pumunta kayo sa PSP, diba? Sabi nyo, loyal kayo kay Enigma. Mahal niyo si Enigma, tatay niyo si Enigma. Pero sumunod kayo sa mga anak niyang nagrebelde kasi nakita niyo na inspired kayo sa pagiging rebellious nila. Na-inspired kayo na pwede naman pala Pwede naman pala maging independent na artist at sumampa kahit saan-saan, diba? Yun ang sinasabi ko lang, wala akong galit kay Enigma. Sinasabi ko lang naman, in-explain ko lang kung anong gustong sabihin ni Lanceta. Which is napakagandang angulo, at hindi lang siya basta angulo, wake up call din siya, at di lang siya basta wake up call, kumbaga napaka-sensitive niya na impormasyon talaga. Na hindi mo talaga kagad na iisip unless talaga nasusuriin mo. 'Di ba? At yung mga ganyang klase ng mga bara, pinapakita kung gaano ka husay. Hindi lang mag-isip ng konkretong impormasyon at parang pinapakita pa yung kung gaano ka convincing yung pag-alis mo at pagiging independent mo bilang isang artist. Kasi sinasabi ko naman noon dati, kahit nagagalit si Enigma sa mga tao na gumagaya sa flip top, sabi ko, wag kayong magalit. Kasi sinasabuhay nga nila Pinapayabong nga yung mga battle leagues na lumalabas Sinabi ko yun dati. Pero ganun talaga, guys 'di ba? Kaya natamaan ako sa sinabi na Lanceta kasi ang laking bagay nun. Nakasting yun sa akin kasi nagkaroon ako ng realization na sumusunod kayo sa mga nagrebelde na mga anak ni Enigma, 'di ba? Kasi lahat kayo galing sa flip top Produkto kayo ni Enigma, 'di ba? Pero umalis kayo dahil nakita ninyo na inspired kayo sa mga independent na artists na galing din doon na umalis. Napakahusay na angulo mula kay Lanceta, men. Tuloy. Kaya pasensya, Arik, pero oras na para buuin yung mga nasira. Wala na akong maisip na dahilan para bumawi sa'yo, pero ito lang yung aking nakita. Yung sa wakas, yung 6 threat at mot sa flip top nyo na ulit yan makikita. Dahil yung ninakaw ni Phoebus na mic shop, ibabalik ko na kay Enigma. Kasi ako kahit matalo, okay lang pre. Kung ano man kalabasan, ayos lang sa akin kahit pangit. Kung matalo ako sa'yo ngayon, tol, congrats! I know you really want it. At kung matalo man siya, tol, at yung mga wish nyo di na granted, tandaan mo lang, manalo-matalo pag di flip top, hindi counted. True kasi wala sa flip top Maganda rin yun Last line. Alam ko naman kahit lumamang ako, basta makadikit to, siya yung panalo. At para lang ako yung makakabante, kailangan ko pa siya ng ilang paso. Kaya sa fans mo at saka mga hurado, sa tingin ko ay malabo, tara round 4, freestyle lang tayo kung game ka pa para master.
Maganda yung ginawa ni Mot doon, gising pa. Kumbaga, minake sure niya na makuha yung attention ng crowd eh. Nagigets na rin ni Mot yung game plan sa PSP. Kasi si Mot para na rin siya, si Lanceta parang conductor na rin siya. Yung conductor, yung parang conductor ng orchestra. Yung parang tinuturo na make sure na bago siya mag-start. Magandang behavior yun kasi kinukuha mo yung attention ng mga tao para ma-electrify yung attention nila. Maganda din yun. Kaya sabi ni Mot, gising pa. So, importante yan. Kasi nasting siya sa sinabi ni Lanceta, tumatak yun na para tignan mo, champion ka pero tulog yung mga tao. Kailangan magaling ka kasi champion ka, di ba? Nag-e-expect sa'yo. Naan mo na lang lahat sa mga linyang komplikado. Congrats, pag-upload ng laban, malaki rin yung chance mo manalo. Kasi pang internet yan lang kakha mo. Sa replay na lang magarbo. Ako sa mismong ganap, pumupuntos yung sapak sa nanonood tsaka hurado. Kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado. Dun pa lang alam mo na kung saan mas napapamahal yung tao. Okay. Pero speaking of pay-per-view, 100%, yan ang lagi niyang dinudulog. Basta ilaban yung si ganto, si ganyan, tapos freestyle na yung ibubuod. Kaya anong gusto niyo ng 100%? Huwag mo gawing tanga mga nanonood. Pinapaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Kasi kung meron ka talagang 100 power, dapat kada laban gawin mo na lang, brother. Buti pa yung pay-per-view ng PSP, talagang 100, lahat na ng battle. Hindi katulad mo, ang daming palusot. Sa bagay, di mo nga kayang dumirekta ng atake at suntok. Ang dami pang pasakali para lang yung mensahe manuot. Kaya pala ang hilig mo sa beatbox. Ang daming pautot. Pero nag-iba na ng tunog. Biglang nagbago yung estilo. Naging intriga na yung tipo. Yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Kasi mula nung mawala yung init niya sa flip-top, sa sunugan na nakibaga. Tinitira si Enigma sa katwirang, di raw siya nagpapabata. Kaso yung kumugan biglang lumisan, ngunit di siya naantala. Nung sa PSP lumipat, si Luni naman yung ginambala. Di nyo napansin, sa malalaking pangalan sinasagi yung patama. Paandar para uminga yung karir at mas humaba. Habang umu-overtake ng liga, kada tawid patay bahala. Kaya paanong di magkaka-impact kung yung mga linya mo sagasa? Kaya nga, rin yun, nung sinabi niya nakakulong si Balakid, si Sak na pareak parang nagulat sa detalye. Kasi di naman talaga nakakulong si Balakid, nagparehab lang ng sarili, yun ang lehitimong nangyari. Sarili niyang kaibigan, siniraan yung imahe. Makapag-semis lang si pare. Alam niya kasing di kayo nagpa-fact check kahit X na yung sinasabi. Pues ako naman babawi, ikaw naman aking titimbre. Nung PSP Cebu, di ba nanggigiyang ka ng pasimple? Sa amin nila kay Ram at ni M-Site, binibigay mo pa ng libre. Sabay sabi ng tol, tikman nyo to, yung galing nyo magiging triple. Kaya pala 10 years in the game, hindi pa rin nga nahuhuli. Sa bibig na nang galing yung ebidensya. Pero di natatakot sa sistensya. Palibasa yung tatay ng kaibigan niyang si Invictus, mataas yung posisyon sa isang kilalang ahensya. Di ka ba nakukonsensya? Laman ng mga kanta mo tungkol sa gobyerno, kunyari di gusto. Isa kang hipokrito, Diyos ko. Ikaw rin pala umaabuso sa sistema na binabatikos mo. Ano hindi? Oh, huwag kang magagalit. Paumanhin ako na dawit. Bakit? Anong pinagkaiba niyan sa ginawa mo kay Balakid? At ang paborito niya na adlib, ganon mag-wordplay, putang ina nito. Pues taste your own medicine kasi nagtuturo ka ng mali. Di ba nagtitake ka rin ng heroin, nagtuturo ka ng mali. Nag-uudyok kapag gumamit, nagtuturo ka ng mali. Sinabi mong nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Tangina nito, nagpapakalat ng maling akala, tas ililigtas yung sarili sa simpatsya, paawa. Sasabihin nagbago na, pagtapos manggulang, patay bata. Tanga, hindi ka sober, yung mga sinasabi mo lang, yung walang tama. At last, sabi niya kanina, humina na daw masyado.
O baka mas kailangan ko lang yabangan? Pues 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Kaya nga lahat kayo gusto ko matalo, pero di yun yung sapat na karangalan. Kung di nyo naman kayang tapatan ng mabago yung naitatak ko sa kasaysayan. Round 4 ba? Wow, napakaganda nun guys. Sa akin maganda yung pinakita nilang Zeta sa third round niya, pero sa tingin ko when it comes to sa information, nakuha ni Mot yung third round. So sa tingin ko yung first at saka yung third round nakuha ni Mot. Kala ko malalandslide nilang Zeta si Mot but yung naka-affect yung stutter ni Lanceta yung pagka-limot niya ng konti. Kasi parang nawala yung momentum eh. Ang nagpatalo lang kay Lanceta yung momentum lang. Pero kung na-deliver niya yun ng maayos talaga, sa tingin ko may pag-asa makuha ni Lanceta yung third round eh. Kasi ang ganda ng pagkaka-deliver nung kung hindi lang nahinto yung processing ko, yung cognitive processing ko doon sa third round niya. Hindi lang nahinto yun kasi kung fluid yun at smooth, napunta doon sa issue ng pagsunod nila doon sa PSP, makukuha nilang Zeta yun. Pero alam nyo guys, sobrang stricto ako sa mga stumbles, sa mga choke. Alam siguro nilang Zeta yan kasi nanonood siya sa akin. But kung fluid yun, nakuha nilang Zeta yun. Base talaga sa ganda ng linya niya. Pero dahil malinis yung performance ni Mot at may mga punchline naman, even though hindi lang sa energy, pero nakuha ni Mot yung third round. Pero sa totoo lang, may pag-asang manalo talaga si Lanceta talaga guys eh. Which is tama yung ginawa ng mga hurado. Kasi sa tingin ko na magkapareha kami ng pagkakasuri doon. Sa akin guys doon lang talaga yung sa slip-ups ni Lanceta, sa stumble niya, sa konting choke lang na nakalimot siya. Pero guys, ang laki talaga ng mga ganun ya. Sa mga lagi nanonood sa akin, ang laki nun, malaking bagay sa akin yun. Nakakasira talaga yun ng momentum. Pero yung ginawa ni Mot, medyo okay naman yun. So, first round and third round, binigay ko na kay Mot. So, yeah, tingnan natin guys. So, maganda yun kasi ibig sabihin tumatama yung judging, yung pagkalabas ng video at ng flyers na panalo si Mot. Nakuha nga naman talaga niya. Tuloy natin. Sa Pangil, Davao City, Matira Mayaman. Ang mananalo dito, mag-a-advance sa finals ng Matira Mayaman at magkakaroon ng pagkakataong magkamit ng 1 milyong piso at Diamond Ring. Ang boto ng hurado, 6-1, panalo si Mot! Unbelievable yung ginawa nilang Zeta. Shit, man. Kaya lang talaga pwede ko talagang ibigay kay Mot yun, pero honest lang talaga, kay Lanceta guys, pero honest lang talaga, guys. Nakuha lang talaga ni Mot. Na-edge niya lang talaga sa linis ng performance. Pero kung ganun yung ipapakita ni Mot sa laban nila ni Sixth Street, wala. Guys, ganun talaga guys eh. Other than that guys, kung nagustuhan nyo, bibigyan ko siya ng 10 kasi kahit pa paano, intense yung nangyari talaga. Bibigyan ko siya ng 10. Ganun pa man guys, Mot, may nasabi man ako hindi maganda guys. Kayo na bahala, magpasensya, lawakan nyo na yung pangkunawa at mag-iisip ninyo. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, at mga tao nakapaligid sa inyo at higit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.